Good evening everyone. So, mayroon lang akong sasabihin sa inyo. Ito ay paghahandaan po natin, lalo na dyan sa bansang Pilipinas. Ito ay magkakaroon ng mga lindol. Itong lindol ay konektado sa langis ng bansang Pilipinas. Ay bubuksan ang mga tuburan ng mga langis. At ito din sa bansang Middle East ay patuloy ang digmaan na magaganap sa sinabi ni Trump na binigyan sila ng 10 days ang Iran. So, hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari. Pero abangan na lang natin. So, itong Middle East ay magkakaroon ng lindol. Konektado ito sa lindol sa Pilipinas. At mayroong itong lindol na ito ay hindi ito lindol na para lang sa lindol na kung ano-ano. Ito ay lindol ay konektado sa mga langis. So, hindi pa natin alam kung ito na bang panahon na i-close na ang mga tuburan ng langis sa Middle East at babalik sila sa dating panahon. Ito sa bansang Pilipinas ay hindi pa naranasan ng mga tao na magkakaroon ng malakas na lindol. So kahit saan mang sulok ng Pilipinas ay magkakalindol. Pero ang lindol ay hindi naman sinasabi na malaking pinsala. Natural lang yan na magkakapinsala sa ibabaw ng lupa. Lalo ng mga building, mga tulay, mga bahay, mga flyover. So, ito ay konektado sa mga langis sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng karagatan ng bansang Pilipinas. Dahil ipupos ng lindol, bubuksan ng lindol ang mga tuburan ng langis. Ito ay lahat ng langis ay ilalantad sa bansang Pilipinas. So, ganun pa man ay patuloy pa rin ang restore. Nag-start ito ang restore noong sa aking panaginip ang pagbaba ng ating Panginoong Hesus, September 21, 2025. So, magkakaroon ng malalakas na lindol. Kasi yan ang susi para bubuksan ang mga tuburan ng langis. So, mayroon na silang nakuha na tuburan ng langis sa East 1 and then Camago 3. So marami pang bubuksan, mga deuterium, mga ligwasan Mars, yung crudo, mga methane gas, hydrogen. So malawak na ito na lalabasan ang mga langis sa bansang Pilipinas. Ito ay mangyari sa panahon ni President PBBM. At kailanman ay kung babalikan natin ang hula ni Nostradamus. Ang sabi ni Nostradamus, the last president of the Republic of the Philippines is PBBM. And the last president of the America is Trump, si Donald Trump. So, yan ang tanda. Pero bago pa yan ay magkakadigmaan muna. Magkakaroon ng World War III. So, umpisa na ito. Nag-start naman ito noong June 14 o June 13. Sa aking panaginip, nakita ko ang ating Panginoong Hesus nasa langit. Ngumiti sa akin at sabi,
parang pinapakita sa akin ng mga nagliliparan ng mga missiles. Tinuturo niya ng ganun, tinuturo niya. So nagkaroon ng digmaan, nag-warning din ako nito sa bansang Middle East. Sabi ko to all OFW, mag-ingat sa digmaan sa Middle East. Pero hindi pa nagkalapot. Sabi ko itong gira ay mauulit ito. Magkakaroon ng pagsamantala na peaceful. Maulit naman ito sa year 2026. So nagkatotoo ang sinabi ko. So start na ito, Middle East. Nagkalapot ang away dahil sa mga airbase ng Amerika. So wala na, ayan na tinatawag na race by race, karian sa karian at saka lahi sa lahi magpapatayan. So sa atin sa bansang Pilipinas ay pagandaan na lang natin ang mga lindol. Huwag tayo magtiwala dahil itong mga lindol ay hindi naman lindol na grabe na as in pisala na talagang giba-giba, hindi. Kumbaga pagandaan lang natin ang pagyanig ng buong bansang Pilipinas dahil ito ay konektado ito sa langis sa ilalim ng karagatan at saka sa ilalim ng lupa. So ilalantad na dahil sa panahon ngayon ay nagkakaroon ng oil shortage or oil shortage supply. So ito na siguro ang panahon na ilalantad na ang lahat ng mga langis sa bansang Pilipinas. Dahil ito ay ma-open sa buong mundo at ang Pilipinas ay gagalangin ng buong mundo. So ganun pa man, sino ba talaga si President PBBM? Bakit kinausap niya yung ambasador ng Iran at tinulungan ang ating bansang Pilipinas para magkakaroon ng supply ng langis? So allowed ang mga barko labas-pasok, in and out. Hindi lamang ang mga cargo ship, pati mga nagkukuha ng mga langis. So maraming nainggit sa bansang Pilipinas dahil bakit si President PBBM, ano bang ginawa ni PBBM para mapalambot niya ang puso ng Iran? At hindi ang Pilipinas hindi magbabayad ng toll fee. So kahit kalyado na ang Iran ang China, ay binumba pa rin sila ng Iran. So mayroon siguro sila na hindi na pagkaunawaan. So hindi pa natin alam. Bakit na-blinking? So prepared na lang tayo sa mga lindol na mangyayari. Dahil gumagalaw na naman ngayon Indonesia, Malaysia. So next dyan is kung paakyat ang lindol, Pilipinas talaga. So walang pagbabago, ganun pa man. Mga restore pa rin. Patuloy pa rin ang restore. So marami pa tayong mararanasan na mga kalamidad. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, so ito ay lahat sa buong mundo. Ito na ay ang langis na maraming bansa ang mga apektado talaga. Dahil kung hindi ginawa ng Amerika, nalulusob sa Iran, ay patuloy ang paggasik ng lagim ng IRGC. So kawawa ang ating mga kababayan na magkakaroon ng mga hindi magandang ginagawa ng IRGC sa kanilang mamamayang Iranian. So nangingi sila ng tulong kay Trump. At saka ito ay nilusob ni Trump, pero ganun pa man ay maraming mapiktuhan kasi kung titirahin pa nila pati yung langis ng Iran na krudo. Yun sa isang island. So nag-deploy si President Trump ng mga sundalo para mag-clearing operation sa ground offensive troops. So di pa natin alam kung kailan mag-umpisa na naman ang gulo
Pero sa ngayon ay binigyan na Iran ang bansang Pilipinas basta mayroon lamang ng flag ng Pilipinas. Ang bansang Pilipinas na kailangan ang barko ng Pilipinas dapat may flag talaga para hindi gigirahin o hindi pasabugan ng Iran yan. So allowed ang ating bansang Pilipinas. So sabi ko sa inyo, ang humahawak sa ating Pangulong PBBM ay ang ating Panginoong Hesus. Kontrolado ng Panginoon ang sitwasyon, lalo na si BBM ay siya ang itinilaga ng ating Panginoong Hesus para mamuno sa ating bansang Pilipinas. So maraming mga kababayan natin na especially mga DDS ay hindi may respeto, hindi kung ano-ano na lang ginagawa sa ating Pangulong PBBM. Pero ang ating PBBM ay tunay at tapat na nagserbisyo sa ating bansang Pilipinas. So hindi pa natin, kahit magkaroon ng supply ng langis, krudo, gasolina o whatsoever, ito ay hindi mapababa ang presyo. Depende na lang yan kung sa world market, at hindi pa alam kung magkano ang ibababa. So pasalamat na lang na hindi pa paralyze ang mga makinarya, mga lahat na umaasa sa langis ay patuloy pa rin ang biyahe, mga barko, mga eroplano. Kasi marami talaga apektado sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo. Hindi lamang Pilipinas, ganoon din dito sa New Zealand. Ay nakita ko kanina ang crudo ay $3.74. So malapit na mag $4 ang crudo. So ang 95, 3.66. mataas lang ang crudo. So ang 91, 344 I think. 344. So dapat malaman natin ang mga presyo at galawan ng mga crudo, gasolina. So ito pa ang mga ang Holy Week. So maraming hindi na nila ginagalang ang tinatawag na Holy Week, yung pagkasakripisyo ng ating Panginoong Hesus. So kahit na pamayiin lang yan, bawal maligo, bawal kumain ng karne, bawal mag-chipping, magtabi sa asawa, kaya magagamit ka sa asawa mo. So bawal ang mga magputol ng kuko, masugatan. So marami, totoo talaga yan. Kasi kung nakasugatan ka sa, halimbawa ngayong araw nasugatan ka, Holy Week. So buong taon mo, lagi ka na masugatan yan. So bawal din maglinis. Kasi dapat bawal nga dapat magtrabaho, magpukpok, magkarpentero, kaya ganyan. Kahit na ilang araw lang naman ang kahit 3 days ka hindi maligo, hindi ka matayan sa baho. So ganun talaga. So kailangan lagi lang tayo always repent in God and believe in God lang. Yan ang masasabi ko sa inyo. So ako ay araw-araw ako nagdadasal. Iba yung dasal na mayroong araw na magdasal sa mga kaluluwa. Mayroong araw na magdasal ng mga hiling natin. So malayo tayo sa Pilipinas, wala kasi dito mga niyog. Gagawa sana ako ng langis ng niyog. So kaya ito pa parang makulimlim dito sa New Zealand. Ito maganda pag umulan. Pag umulan kasi pwede tayo maglagay ng balde o palanggana. Yan ay gagawing bendita. So gagawin bendita yan para kung halimbawa may mga sakit-sakit ka, pwede ka uminom kahit konti. Ikaw ay gagaling basta sapat
unang ulan ng Biyernes Santo, maganda yan. At saka unang ulan din ng May, yung Mayo, yung Flores de Mayo, yung sinasabi nila. Maganda din yan. So sa ngayon, yun na lang ang ating pagandaan kasi gumagalaw na naman ang mga paligid, bulkan. Mayroong mga bulkan na natutulog, bigla lang sasabog. So magkakaroon ng mga lindol. So prepared na lang tayo. So Pilipinas talaga ay mayroong magaganap na mga lindol talaga. Dahil konektado ito sa mga langis sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng karagatan. So magkakalindol ang bansang Pilipinas. Dahil ibubuksan na, ilalantad na dahan-dahan. Maglalabasan ito sa mga puso, sa mga lupa-lupaan, bubulwak ang mga gasolina, bumubuga. Dahil sa matinding pressure sa ilalim ng lupa. Ito na ang panahon ngayon, ito na lang inantay na nagkaroon talaga ng matinding gira sa Middle East. Buong Middle East nagkakagulo. So pinasabog ang mga langis, pinasabog ang mga planta ng langis. Ganon din sa Russia. Bago naman pinasabog na naman ng Iran, ng Ukraine, ang planta ng langis. So prepared na lang tayo. Middle East magkakalindol. Bukod sa gira, may lindol. Dito sa Pilipinas ay hindi ko lang alam kung anong plano ng China, pero mayroong magaganap na digmaan talaga sa Indo-Pacific. Prepared tayo. Marami pa tayong pagdadaanan. So kung hindi man ito sa year 2026, baka year 2027, maumpisa ang gulo sa Taiwan at saka China. So prepared na lang tayo. Lalo na mga lindol. So aware tayo sa mga karagatan sa perimeter. Dapat vigilant tayo kasi hindi natin alam kung gaano kalakas mga lindol ang parating. Dahil ngayon gumagalaw na naman ang Indonesia, Malaysia. So malapit na ang Pilipinas, baka mag-akyat ang lindol. O kaya papuntang China, hindi natin alam. So prepared na lang. So lalo na sa mga flyover, matataas building. So hindi natin gaano kasukat kung gaano kalakas ang mga lindol na parating. Basta ito ay buong bansang Pilipinas dahil ito ay nakakonect ito sa ilalim ng karagatan, sa ilalim ng lupa, dahil nakakonect ito sa mga langis, sa ilalim ng dagat at saka kalupaan. Ito ay konektado ito sa kaguluhan sa Middle East. Dahil baka ito ng taon na ilalantad na lahat. Dahil pag nagsara ang Strait of Hormuz, nagsara ang Red Sea, wala na, paralyzed na lahat. So hindi ko lang alam kung ito pa how long it take na binigay ng Iran sa ating Pangulong PBM na makaradaan ang mga barko, mga kargo, mga langis na kumukuha sa Middle East. So hindi natin alam kung kailan ang palugit, kung anong usapan ng ating President PBM. Pero good relationship lang kasi nakita nila ang kabutihan dahil yan sa ama ng ating President PBM. Malaking naitulong ng ating dating President Ferdinand Idrelin Marcos sa maraming bansa sa buong mundo. Ito ay sinet up nila ni Dr. Rizal, ang mga gold na iniwan ng mga Batikan sa kay Dr. Rizal. At sinet up sa World Bank, sinet up sa IMF, sinet up sa Singapore, sinet up sa 72 countries, so kasama ang Amerika. So marami, kung kukolektahin lahat yan, ang mga interest ng gold ay quadrillion ang pera ng bansang Pilipinas. Walang tanging susi dyan para yumaman ang bansang Pilipinas. Ito ay ang ating Pangulong PBBM.
So, kaya gusto ng World Bank i-extend siya ng 20 years pa kasi para ma-release lahat. Yung mga binibigay, akala utang yan, hindi utang yan. Yan ang mga interest ng gold, pero sekreto lang. Kaya para hindi magkakagulo ang mga tao. Lahat ng mga tinutulong sa bansang Pilipinas. So, magugulat na lang sila lahat. Lahat ng mga kumakalaban, lahat na gumagawa ng di maganda sa ating President PBBM, magugulat na lang sila. So, by June, hopefully na mananalo ang ating President PBBM para siya ay maging Prime Minister. Uupo ito sa United Nations Council, International Council to. So, pag-pray natin na para tataas naman ang mga moral ng ating bansang Pilipinas. So, dito na lang at maraming salamat. So, hindi ko na patatagalin kasi gabi na, madilim na. So, galing ako sa labas. Ay, mayroon akong ginawa. So, dito na lang at God bless sa inyong lahat. Repent in God and believe in God. So, tomorrow, Sunday, tapos na yung ito ay pagkabuhay. So, patuloy pa rin tayo magdadasal. Kung hindi tayo makasimba, kung marunong naman tayo na magdasal, ay pwede naman sa ating bahay na lang o sa kwarto natin. So, nasa tao na yan. Kung ayaw nila sumama, walang pilitan. Dahil ang tunay na religion ay hindi nang akit ng tao, hindi nang ngumbinsi ng mga tao. Ito ay kusa na ikaw lamang ang lumapit sa ating Panginoon. Walang sapilitan, walang marami, walang kunti, parehas lang. So marami ang espiritu na hindi natin nakita kaysa buhay. So nasa inyo na yan kung maniwala kayo sa hindi. Basta ako 100% ay nakita ko ng ating Panginoong Hesus. Guwapo ang ating Panginoong Hesus, ito ang mukha niyo. Kaya maghanap kayo ng mga picture na ganito. Yan ang mukha ng ating Panginoong Hesus. Poging-pogi. Kaya laking tiwala ko sa ating Panginoong Hesus. Hindi niya ako pinabayaan kahit sa maraming mga pagsubok na dumaan mula April 14, 2024. Yan ang first time ko niyakap ang ating Panginoong Hesus sa aking panaginip. Sumunod ito ay June May ito, May 2025. Sumunod September 21, 2025. So, dito na lang at baka malaubat ang aking So, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. So, patuloy pa tayo manalangin. Kung maaari nga, everyday. Higpitan natin ang ating paniniwala at pananalig sa ating Panginoon. Dahil marami pa tayong kakarapin ng mga kalamidad, mga pagsubok. Hindi lamang pagsubok sa ating buhay, kundi may mga kalamidad na mga lindol, bagyo, baha, sunog, mga volcanic eruption, mga basta marami. Hindi ko naman sasabihin lahat, pero basta marami, pagandaan na natin. So maganda tayo dahil especially sa Pilipinas ay may mga lindol na parating. Hindi natin masusukat kung gaano kalakas, pero prepared na lang tayo. Iwasan natin sa mga mataas na building, sa lahat ng mga flyover, kung gaano kalakas itong mga lindol na tatama. Basta mga line of 7 ang lakas. 7 o lampas pa. So prepared tayo, prepared. So hindi ko alam kung magkakaroon pa ng tsunami, pero mga panaginip ko noong 2025 ay marami. Meron pang magaganap na sasabog na bulkan diyan sa Pacific Ocean. Talagang grabe. Pero hindi pa nangyari pa. So ganun din dito sa New Zealand, ay hindi pa man sumabog ang mga bulkan. So prepared na tayo at aware na tayo. At saka Middle East, prepared din. Dahil mawala na ang langis sa bansang Middle East, ilalantad, ilalabas sa bansang Pilipinas. At
babalik sila sa dating buhay na kung anong buhay nila noon. At maraming mga tao na iiyak at luluha. Bansa sa bansa, karian sa karian, lahi sa lahi, magpapatayan, at marami pa. So God bless, good night. So happy Holy Week. So bukas ang ating muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kahit ito ay celebration lamang, pero totoo pa rin. Kumbaga mayroon pa rin nangyayari. Dito sa New Zealand, dito sa Pilipinas, maraming mga espiritu eh. Kaya mga Holy Week, maraming disgrasya. Kung hindi disgrasya, mga agresibo, mga tao, mag-away-away. Dapat magbago na ang lahat. Magkaisa, magtulungan, magmahalan. Yan ang gusto ng ating Panginoon Hesus, na magkaisa tayo, magmahalan tayo. Lahat na kapwa Pilipino. Kahit ano man ang race natin, ano bang ating mga tribo, tayo ay isang lahi, isang bansa, dapat tayo magmahalan. Yan ang gusto ng ating Panginoong Hesus, magkaisa. At iwasan ang mga siraan, mga bangayan dahil sa politiko. So dito na lang at maraming salamat. Support natin si PBBM dahil si PBBM ang tanging susi na yaman ang ating bansa. Huwag natin siyang sabihan na bangag, adik o kung ano-ano pa. So baka pagdating ng panahon, baka kayo ay iiyak. Tingnan mo nangyari kay kay yung mataba na matanda, si ano pangalan nun? Yung nag-speech doon. Sinabihan niya kasi si BBM na mamatay ka na sana. Ngayon bumalik sa kanilang karma. So wag tayo magsalita na hindi maganda sa ating kapwa. Dahil babalik yan. Lalo na ang ating President PBBM ay siya ang itinalaga ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng kumakalaban ay darating ang panahon, iiyak kayo lahat. So dito na lang at God bless. Maraming salamat. Good night. Bye-bye.